Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Mainit na sagutan sa pagitan ng Marcos at Duterte. At dating senador, binunyag kung sino nga ba ang utak ng kaguluhan. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos ngang panandali ang nawala ang mga Facebook page ng mga Duterte supporter, abay patuloy pa din ang sagutan na magkabilang panig, lalo na sa usaping politika, ICC at West Philippine Sea. Ako hindi ko po gusto ang tabas ng dila ng taong ito. Ito si Mike Abe. Bakit kanyo? Ang tagal mo sa SMNI. Asaan ang iyong utang na loob? Alam mo, ikaw, Mike Abe, siguro ikaw parang mana ka sa amo mo. Ano yung amo mo? Kayo na umisip kung sino amo niya rin. Mana ka sa amo mo na walang utang na loob. Wala kang loyalty, Brad. Sumagot naman si Mike Abe patungkol sa mga birada ng mga Duterte supporter na di umano'y kilalang maka-China. Parang walang holiday. Parang hindi nagpasko't bagong taon. Ano ba yan? Dala ng pangangailangan ng ibang tao? Dala ba ng pangangailangan nyo yan? Parang pag hindi kayo bumanat, hindi kayo nanira, hindi kayo ng intriga. Kahit na bagong taon, dapat bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa, pagbabago. Ang kailangan, ang palakasin natin ay prinsipyo, paninindigan para sa ating bansa. Laban sa China tungkol sa West Philippine Sea. Bakit sila ganun? Ako hindi ko rin maintindihan eh. Kung Pilipino ka, dapat manindigan. Para sa ating bayan, para sa ating property. Hindi naman sila mga pipi at bingi dahil ang iingay nila. Kapag isong politika, lalo na kung intriga, laban sa ating Pangulo at sa gobyerno, yung mga anti-Marcos, anti-administration, ang iingay nila. Pero pagdating sa West Philippine Sea at paninindigan, nakakabingi. Magkano kaya ang dahilan dyan? Matindi naman ang sagot ng isang kilalang maka-Duterte matapos siyang gurugurin. At mas okay pa daw nung panahon ni dating Pangulong Duterte na ang pinapatahimik ay ang mga pusher. Marami sa loob ang nakakakita ng mali. Kahit sa Kongreso, marami ang nakakakita ng mali eh. Takot nga lang. Kasi nga, may makapangyarihan kasi ngayon itong parang ito ang gobyerno na hindi mahihiyang gamitin ang kanilang kapangyarihan para patahimikin ang dapat patahimikin. Ano talaga sila? At least sa panahon ni Duterte ang pinatahimik, mga pusher. Sumagot naman ng dating senador tungkol sa pananakot di umano ng mga Duterte supporters na magkakagulo kung ipapahuli si dating Pangulong Duterte ng mga ICC. They're threatening. Kaso, personally, I believe it's a bluff. No? I don't think people will go out in the streets para lulupasay para kay Mr. Duterte. Hindi, kasi at the end of the day, ano pong ginawa nitong mama nito sa Pilipinas? Umasenso ba kayo dito sa 6 na taon ni Mr. Duterte o mas humirap yung buhay? Tatandaan nila nung panahon ng pandemic kung paano pinahirapan, paano minishandle ni Duterte yung ating ekonomiya at ganong hirap ng buhay noon. Ayon naman kay Attorney Harry Roque na nakakalungkot kung totoong nakikipag-cooperate na si PBBM sa ICC dahil kung nagkataon, hindi lang si dating Pangulong Duterte ang huhulihin, pati si BP Sara Duterte. Standing kooperasyon ay yung pag-aaresto sa mga nasasakdal at kasama na po dyan dahil kasama sa investigasyon kung magkakaroon ng sapat na ebidensya para sa probable cause ay si dating Presidente PRRD, VP Sara, Bato de la Rosa, baka pati po si Senator Bongo. Well, kaya nga po nakakalungkot kung totoo talaga yung balita na makikipag-cooperate na tayo. Pero man po alam ko na naririyan na yung mga puting mga abogado at abogada galing sa ICC na nakikipag-ugnayan na sa mga abogado ng di umanong mga biktima. Humirit naman ang dating senador sa mga paawa effect ng mga mouthpiece ng mga Duterte at tinawag pa kung gaano kahalimaw ang dating Pangulong Duterte. Nakikita nyo yung nararamdaman mo yung nervyos at nila dun sa mga pangyari. Pero again, part yan ng communications plan nila. While they may be defending si Duterte, pero nag-aano sila ng sympathy, di ba? Kinakuha nila na parang kaping-api si Duterte na ikukulong ng banyaga, ganito. Kaya nga, kailangan ko ibalik. Teka muna, that same person that you are defending is a monster, kapo. Libo-libo pinapatay niya. Naalala nyo yan kung paano siya mag-speech nun. Mumurahin niya kung sino-sino. Tapos ngayon, parang paawa effect. Hindi ba? Kasi walang awa sa inyo yan. Kahit yung mga pondo para sa pandemic nun, pinagkakitaan nila, binulsa nila yon. No? So yung ganun, it's a battle of narratives at this point. Sila ngayon gusto nilang i-draw out yung sympathy, ina-agitate nila iba't ibang ina-atake nila yung administrasyon. So kumaga, ganun. They're hoping
na makuha nila yung simpatsya ng taong bayan. Asa na po ang pangako ni BBM nung kampanya, ang renewable energy. At saka kung matagal na po yan, no, pasensya na po yung mga taga-Panay at mga Visayas. Kung yan po ay matagal na nagro-rotate lang, dapat po siguro may mga project tungkol dyan, no, sa mga energy. No? Wala yung brownout sa Iloilo, grabe, 2 AM na, hindi pa sila makatulog, sobrang init. Meron pong yung mayor ng Iloilo. Mayor ba ng Iloilo si Treñas? Okay, ito po ang sinabi ni Jerry Treñas. Based on rough estimates of the LEDIP, the city of Iloilo is losing between 400 million to 500 million a day due to the power interruptions and rotational brownout. In 3 years, we would have lost 1.5 billion. What a way to start the new year. The LGUs are told by the national government to process business permits in 10 minutes. So inutusan daw sila 10 minutes ma-process na yung business permit. I asked the national government to give us electricity first. We cannot process the application and print the permits if we do not have electricity. Alam nyo, hindi ko po alam kung kailan nagsimula yung mga problema na yan sa mga kuryente, no? Pero siguro, yung ang nakakainis po sa lahat, no? Ang dami natin problema yan, naglalabasan sa Panay Island. Panay yan, di ba? Buong Panay Island, may malaking problema dyan. Pero ano po ang panawagan ng mga supporter? Ito po ang panawagan ng isa sa mga nagbababad dito sa Twitter, si Win-Win Situation. To all kakampigs, nanawagan po siya sa mga kakamping. Makibaka, resign Sara Duterte. Makibaka, Rodrigo Duterte must face the ICC. Let us unite together to support President Marcos Jr. fight for the West Philippine Sea. No more Duterte in 2025 or 2028. So nananawagan po yung mga supporter ni Pangulong Marcos na mag-unite na po yung mga kakamping tsaka sila. Mga supporter ni Marcos, labanan ang Duterte. So it's all about politics sa kanila, no? It's all about politics. Kinakailangan tayo manalo, kinakailangan hindi na makabalik. Kinakailangan sa 2025 manalo po tayo laban sa Duterte, 2028 laban sa Duterte. Ang daming problema, oh. Hindi maipatupad yung 1 million na pabahay. Yung 20 pesos na bigas, mas lalo nagmahal. No? Hindi, sabi nga ng iba, oh, Sir, Boss Mads, malapit na maabot yung 20 pesos na 1/4 ang bigas. Napaka-bagsak po ang ekonomiya, sabi nila Punong Bayan, mga ekonomista ng UP. Inabot po ng ekonomiya natin ngayon, yung mas mababa lang ay 2011 pa yan. Ibig sabihin, mula 2011, ngayon po pinakamababa ng antas ng ekonomiya ng Pilipinas. No wonder, hindi po sa target pa lang, pinalitan na yung target na 1 million a year. Ginawa ng 100,000 na pabahay. Boss Bad, sa Eastern Samar, konting hangin lang, brownout agad. Oh, di ba tagarian sila, no? Leyte pala. Mag-solar electric fan na lang po muna kayo, Lorena Ramos. Grabe, New Year na New Year, ito ang yung bumulaga sa amin dito sa Panay. Ibig sabihin, ngayon New Year lang po yan. Yes, madami, no, Kuya Bads. Isa na si Kuya Buster. New subscriber lang po ako. As in today lang. BB. Ano kaya yung BB? Scammer talagang pangako ng pangako. Wala natupad ospital, pinagmamalaki ka. Yun nga po, no? Puta, hindi pa po na itatayo. Babanata kagad si Duterte. Wala naman na ipatayong ospital si Duterte ng, anong tawag dyan? Yung mga specialized hospital. Sabi ko, ipatayo nyo muna bago nyo yabangan ng mga Duterte. At titindi na supporter nila, no? Sa kasabihan na alam nyo yung sabik na sabik sila may pagmalaki. Pangako pa lang, pinagmamalaki na yung mga Duterte. Kawawa ang ako nga si Tulpo nga pala ang energy chairman. Senator Rapi, di po ba napakatapang nyo, no? Gusto nyo po na yung DepEd, utusan nyo yung mga tauhan ng DepEd, di ba? Baka gusto nyo namang kayo po involved kayo dyan sa energy. Oh. Wala ba investigasyon kung bakit nagka-brownout sa buong Panay? Senator Tulfo, calling.
Huwag nyo masamain ha. Kasi pag minasamahan nyo, wala na. Masamaan na lang ang tao lahat. Tinatanong po namin, pakarami nyo pong involvement na mga talagang lahat ng issues nariyan kayo. Ito po, energy.